DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Bakit mo ginawa sa akin ito? Wala ka na ba talagang pagmamahal sa akin? Para kang hindi kapatid! Ang boyfriend ko inagaw mo! Nilayuan mo na nga ako, kinonsinti mo pa si inay sa masama niya ginagawa! Bakit ba naging magkapatid pa tayo? May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Argel, halika't maupo ka. Salamat po, Lolo Pilo. Si Dayan po. Nasa tindahan, bumili ng Pride detergent. Naubos kasi yung stock ko rito kaya pinabili ko. Ganun po ba? Pride detergent nga rin po ang gamit ng kasambahay namin, Lolo. No, Oh. kabili na po ako. Apo, halika rito at may bisita ka. Sino po? Argel! Ay, hindi mo sinabing pupunta ka ngayon. Maiwan ko na muna kayo, ha? Opo, Lolo. Gusto ko kasi masabi na agad sa'yo ang good news. Bakit? Ano ba yun? Nalaman na ng daddy ko na graduate ka na ng management and looking for a job. Sabi niya, right timing daw. Dahil hiring sa company namin. Talaga? Pwede kaya ako dun? Oo naman, pwedeng-pwede. Dahil hindi ka lang maganda at masipag. Matalino pa. Gusto ko nga mapalagay ka sa department ko. Para ako na mismo ang magtuturo sa'yo ng mga trabaho doon. Salamat, Argel, ha? Napakabuti mo talagang boyfriend. Kaya bukas susunduin kita rito. At sabay na tayong pupunta sa office. Dayan, malalim na ang gabi, bakit gising ka pa? Ayaw po akong dalawin ng antok, Lolo. Huwag mong sabihin, kinakabahan ka sa pagharap mo sa daddy ni Argel. Parang ganun na nga po. Pero ilang ulit na kayong nagkita noon, di ba? Opo. Dahil nga po, 2 years na po kami steady ni Argel. Bakit kakabahan ka pa? Iba po kasi ngayon Magiging boss ko na po si Sir Verhel. Naiisip ko po, paano kung hindi agad ako matuto? Nakakahiya po sa kanya. Mapapahiya rin ang boyfriend ko. Ay, naku, batang ito. Nalimutan mo na ba ang madalas sabihin sa iyo noon ng iyong papa? Na lahat ng gagawin mo,
isang guni mo sa Diyos para gabayan ka niya. Oh, tanong, sumangguni ka na ba? Hindi pa po, Lolo. Kaya naman pala balisa ka eh. Ay, halika. Sasamahan kita. 2 tayong tatawag sa kanya para sa iyong tagumpay. Jerica, kumusta ang trip mo, Iha? Oh, great, Mama! Kahit na maraming trabaho, nagkaroon pa rin ako ng time makapamasyal sa Japan. Ayun nga lang, medyo bitin kasi 2 araw lang. Tsaka sana sumama kayo sa akin para nakapasyal din kayo. Kakahiya naman kay Berhel. Ayoko namang isipin niya, binabantayan pa kita. Hindi niya isipin yun. Mabait si Tito Verhel. Di tulad ng pangalawa niyong asawa. Huwag na nga yan ang pag-usapan natin. Papasok ka na ba bukas sa opisina? Hindi pa. Sabi ni Tito kahit sa makalawa na daw ako pumasok para talagang ready na ako. Here we are, Dad. Oh, kumusta ka na, Dayan? Okay naman po, Sir Verhel. My son is very proud of you dahil sa grades at award mo sa university. Ayoko po kasi mabigo si Lolo. Kaya talagang nagsikap po ako. Bueno, naisip ko na ilagay ka sa department ni Archel. Dahil doon naman talaga mas kailangan ng tao. Oh, thanks, Daddy. Oh, yan, Dayan, ha? Natupad ang wish ko. Oo nga, Argel. Aasa ako na mas mabilis siyang matututo, Argel, ha? Ako nang bahala sa kanya, Dad. Pangako po sa inyo, magsisipag po ako ng husto. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papasok ka na ba sa office, Apo? Yes, Lolo. Uy, ang saya ng apo ko. Ang ganda po kasi ng first day ko, Lo. At sisikapin ko po na lahat ng araw ko sa office maging laging ganun. Alam niyo, Lo, pag sumweldo ko, mamamasyal at kakain mo tayo sa labas. Tulad ng gawa po natin noong buhay pa si Papa. Uy, kahit naman wag mo nang gawin yun, Apo. Ayos lang sa akin. Ang gusto ko, mag-ipon ka para sa iyong kinabukasan. Basta po, magsiselebrate tayo. Kayo po yata ang one and only lolo ko. Kaya gusto ko, laging mapasaya kayo. Thanks for the gift, Jerica. It's so nice, ha? Natuwa naman ako, Tito, nagustuhan niya yung pasalubong ko. Mas masaya ako dahil magandang naging resulta ng lakad mo sa Japan. Ano, handa ka na bang magbalik ulit dito? Of course naman. Dito naman talaga ako. Ay, oo nga pala. Meron din akong pasalubong kay Argel. Really? Oh! Ayoko naman kasing masabi niya na hindi ko siya naalala. But he's very busy today. Oh. May bago rin siyang tauhan na tinetrain. Oh, I see. But it's okay. Kayo na lang po magbigay sa kanya.
Hey, Dayan. It's almost 6 p.m. Tara, uwi na tayo. Naku, oo nga pala. Hindi ko na kasi napansin ang oras, Argel. Ang sipag mo kasi. Hello, Argel? Oh, hi, Jerica. Nandito ka pala? Actually, pauwi na nga ako eh. Nakita lang kita. Ibinigay na ba sa'yo ni Tito Verhel yung pasalubong ko? Oo. Thank you so much, ha? Si Dayan nga pala, ang girlfriend ko. Dito na rin siya nagtatrabaho. Oh, no. Dayan? Ikaw? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Talagang nagulat po ako nung makita ko siya, Lolo. Sabi mo, malaking pinagbago niya sa mga larawan niya sa FB. Pero mas malaki po ang ipinagbago niya in person. Kahit nga po ako, parang ayaw niyang kilalanin eh. Ano? Bakit ganon? Kaya nga po, talagang naguguluhan ako. Kung tutuusin, dapat ako pong magkaroon ng hindi magandang reaction sa pagkikita namin eh. Dahil sa ginawa niya. Pero, hindi po ganun ang nangyari. Jerica, anak, may problema ka ba? Wala, Ma. Kahapon ko pa kasi napansin, matamlay ka. Naiinis lang ako, Ma. Bakit? Kanino ka nagagalit? Kay Dayan. Kay Dayan? Nakita mo siya? Saan? Kailan? Oh, kumusta naman daw siya ngayon? Kahapon ko siya nakita. At alam mo ba, girlfriend siya ni Argel. At doon na rin siya nagtatrabaho sa office namin. Kaya nga talagang naiinis ako. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Bakit mo ginawa sa akin ito? Wala ka na ba talagang pagmamahal sa akin? Para kang hindi kapatid! Ang boyfriend ko inagaw mo! Nilayuan mo na nga ako, kinonsinti mo pa si inay sa masama niya ginagawa! Bakit ba naging magkapatid pa tayo? Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Papasok ka na ba? Yes, Ma. Bakit? Pwede kaya sumama ako sa'yo ngayon sa office? Ano? Bakit? Wala ka namang gagawin doon. Gusto ko lang makita Pwede ba, Ma? Maraming beses niya na kayong tinalikuran, inayawan.
Hindi pa masapat yun para kalimutan yun na siya? Anak, hindi ko siya maaaring kalimutan. Sige na, alis na ako. Ayoko malate. Tsaka na lang tayo mag-usap. Are you sure you're okay, Diane? Oo, Argel. Wala akong sakit. May iniisip lang ako kaya medyo matamlay ako. Tungkol ba kay Jerica? Oo. Actually, nagulat kami ni Daddy nung malaman naming kapatid mo siya. Kasi naman, ibang apelyido niya. Nagpalit siya ng apelyido. Yun ay nang ampunin siya ng stepfather niya. After na maanal ang kasal ng parents namin. Oh, I see. At mula noon, sa social media ko na lang nalalaman ang nangyayari sa kanya. Kahit minsan naman kasi, hindi siya nakipag-communicate sa amin ni Papa. Galit ka ba sa kanya? Aminin ko, nasaktan ako sa ginawa niyang pagpili kay Mama. Kasi naman, parang kinonsinti niya ang panluloko ni Mama kay Papa. Hanggang ngayon ba, kahit wala na ang papa mo, galit ka pa rin? Oo. Pero sa likod ng galit, mahal ko pa rin ang ate Jerica o Argel. Gusto mo bang gumawa ako ng paraan para magkausap kayo ng ate mo? Hindi, huwag na lang. Pero bakit? Sa mga nakita ko sa kanya kahapon, natitiyak ko, malaki nang ipinagbago niya. Kasi, parang ayaw nga niya akong kilalaning kapatid. Lunchtime na pala. Hindi ko na malayan sa dami ng trabaho ginagawa ko. Ayoko naman lumabas ng room ko dito sa office. Baka makasalubong ko si Diane. Masisira lang araw ko. Ay, magpapadeliver na lang ako ng food dito. Ay, naku. Ayoko makita yung si Diane. Ayoko na dito siya. Lumiliit ang mundo ko dahil sa kanya. I want her out of this company. Pero, paano ko gagawin yun? Argel? Narinig kong kausap mo si Ate Jerica sa intercom. Bakit kanya tinawagan? Kasi may gusto siyang ipakitang paper sa akin. Pupunta ka sa office niya? Nakiusap siyang puntahan ko. Gusto mo bang sumama? No. Nagtanong lang naman ako. Sige na. Go ahead. Okay. Hintayin mo na lang ako Sandali lang to. Then magme-merienda na tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sorry talaga, Dayan. Hindi ko naman alam na may merienda siyang inihanda dun. Kaya hindi na ako nakatanggi. Kaya nag-snack na kami. Kaya naghintay ako sa wala. I'm really sorry. Promise, hindi na yung mauulit. Ano pa nga ba magagawa ko?
Nangyari na eh. E di kalimutan na lang. Alam ko na. Para makabawi ako, let's have dinner together. Wag na. Walang makakasabay kumain si Lolo Pilo. Huwag mo kong alalahanin, Apo. Okay lang ang lolo mo. Alam ko na. Dito ka na lang kumain, Argel. Masasamahan pa natin si Lolo. Okay, sige. Huwag na kayo maganda. Magpapadeliver na lang ako ng pagkain natin. Nakakahiya naman sa iyo, Miho. Kusa ko po ang gagawin ko, Lo. Kaya wala po kayong dapat ikahiya. Sige. Salamat uli. Maiwan ko muna kayo. Iaayos ko lang itong mga binili kong ACS products. Maglalagay na rin ako ng unique toothpaste sa banyo. Siguradong inis na inis ito yan dahil sa ginawa ko kanina. Buti nga sa kanya. At hindi lang yun ang gagawin ko. Lalo ko siyang iinisin hanggang sa magkagalit sila ni Argel at umalis na siya sa office. Jerica? Ma! Kakagulat naman kayo. Bakit ba? Ako ang dapat magtanong sa'yo. Bakit ka nagsasalita, tumatawang mag-isa? No? Wala. May naalala lang ako nakakatawa. Tsaka bakit pa kayo pumasok dito sa kwarto ko? Tumawag ang boyfriend mo. Tinanong kung may sakit ka. Hindi mo raw sinasagot yung mga tawag niya. Okay. Tatawagan ko na lang siya. Masyado kasi akong busy kanina eh. Thank you, Ma. Oh, Tito Berhel, bukas na pala ang meeting natin with our partners. Yes, Jerica. Pero mag-o-observe lang ako. Si Argel na mag-handle ng meeting. Okay, kung sa bagay, kaya na naman po ni Argel. Matalino at smart din siya like you. Oh, thanks for the compliments, Iha. At saka sabi niya, inihanda na nila ni Dayan ang lahat ng mga ipepresent nila sa partners natin. So, no need to worry. Oh, ganun po ba? O, di okay. Hindi tayo mapapahiya. Pero Tito, hindi naman kaya sobrang tiwala niyo kay Dian? I mean, newly graduate lang siya para maging assistant ni Argel. Jerica, matalino si Dayan. Ang bilis nga niyang natuto eh. Saka si Argel ang nagturo sa kanya. Kaya malaking tiwala ko sa kapatid mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nasaan na yun? Bakit nawala dito sa laptop? Maayos na yun eh. Nag-check pa ako kahapon. Nasaan na Dayan? Bakit hindi mo pa isend sa akin ang PowerPoint presentation ko para sa meeting? Kasi, Argel, nawawala yung ginawa ko. What? Bakit nawala? Nagtataka nga ako eh. Kahapon lang bago tayo umuwi, narito pa yun. Dayan, 1 oras na lang meeting na. Anong gagawin natin? Kaya nga hinahanap ko eh. Kaso 30 minutes ko na tinitingnan dito sa laptop. Wala talaga. Imposibleng mawala yun kung talagang nandyan. Ito lang naman ang computer na ginagamit ko. Then where is it? Hindi ko nga alam. Talaga naman ginawa ko yung presentation mo. Alam mo yun. Hindi pwedeng ganito. Mapapahiya ako.
That's the problem, Dad. Dapat kumilos na kayo. Gumawa na lang ng panibago. Tito, baka mahirapan po si Dayan. Alam niyo naman, newly graduate lang siya. Wala pang experience. Kung gusto niyo, tutulungan ko na lang po si Argel. Gagawin mo yon, Jerica? Kahit taga-ibang department ka? Why not? We are in the same company. Okay, Iha. Tulungan mo na siya. Saka na natin isipin ang naging problema ni Dayan. Oh, bakit wala ka sa conference room? Dahil ba, nahihiya ka sa kapalpakang nagawa mo? Hindi ko sinadya yun, ate. Tulog ko? Bakit nga nawala? Ewan ko. Nagtataka nga ako eh. Alam mo, bunga yan ng katangahan. Ate! Kawawa ka naman. Umalpa ka sa boyfriend mo at sa kanyang daddy. Paano ka pa kaya tatagal dito pag ganyan ka? Sama mo. Ang sama mo talaga, ate. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Bakit mo ginawa sa akin ito? Wala ka na ba talagang pagmamahal sa akin? Para kang hindi kapatid! Ang boyfriend ko inagaw mo! Nilayuan mo na nga ako, kinonsinti mo pa si inay sa masama niya ginagawa! Bakit ba naging magkapatid pa tayo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Nakakatuwa naman na merong nanlilibre at sa classy restaurant pa talaga. Well, this is my way of saying thank you for saving me. Nakaligtas ako sa pagkapahiya dahil sa tulong mo. O syempre, ayoko namang mapahiya ka. Close kayo sa akin ni Tito Verhel. Kasi naman, dapat kumuha ka na lang ng ibang assistant mo. Yung sanay na sa trabaho ito. Ha? I have nothing against Diana. Dahil kapatid ko siya at alam kong girlfriend mo siya. Pero dapat huwag mong isama sa trabaho ang relasyon ninyo. Jerica, Well, I know someone who's better than her.
If you want. No. Thanks for your concern, Jerica. Argel? Gusto kong bigyan pa ng isang pagkakataon si Dayan. Oh, nagustuhan mo ba ang pagkakalinis ko nitong sahig natin, Apo? Opo, Lolo Pilo. Ang ganda po. Parang pwede na ako manalamin sa kintab eh. Star wax, floor wax ang ginamit ko dyan. Baka naman po masyado kayong nagpagod, Lolo. Hindi. Mabilis ipanlinis ang star wax, floor wax. Apo, Po. siya nga pala na. Nagkagalit ba kayo ni Argel? Bakit kagabi hindi kanya inihatid? Ngayon naman papasok ka sa office, hindi kanya sinusundo. Ay, hindi po, Lo. Ayaw ko lang po na lagi niya akong hatid sundo. Pakiramdam ko po kasi, sobra ko na siyang naaabala. Kaya ngayon, sabi ko sa kanya, ako na lang po muna mag-isa. Ganun ba? Opo. Ay, akala ko kasi may problema kayo. Sige po, Lo. Aalis na ako para hindi ako malate. Sige, mag-ingat ka. Opo. Ayokong ikwento kay Lolo ang nangyari. Ayokong pati siya mabigyan ko ng problema. Si Argel. Galit pa kaya siya sa akin? Hindi niya ako tinext at tinawagan kagabi. Nagpunta ako sa inyo eh. Susunduin sana kita. Pero nakasakay ka na ng jeep. Okay lang. Hindi man mahirap ang biyahe ko eh. Dayan, ayoko sanang makaapekto sa relasyon natin na nangyari. Nagalit ka. Oo, aaminin ko. Nainis ako. Dahil kahiyaan na kasi yun. I'm sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Ginawa ko naman lahat para maiayos yun. Pero hindi ko alam bakit nawala yung file na yun. Relax. Kalimutan na natin yun. Sabi ko nga sa'yo, ayoko makaapekto sa relasyon natin yun. Pero sana, malaman pa rin natin kung bakit nawala yung ginawa ko. Kasi nag-worry ako. Baka may sumunod pa sa pangyayaring yun. Jerica, anak, eto na ang coffee mo. Bakit kayo nagdala niyan, ma? Nasaan na si Manang? Umalis na. Day off niya ngayon, di ba? Oo nga pala. Sorry, I forgot. Oh, kumusta ang trabaho? Okay naman lagi ang trabaho ko, ma. Hindi ako tulad ng iba na sumasabit yung ginagawa. Palpak. Si Dayan ba ang tinutukoy mo? Who else? Ang paborito mong anak. Pumalpak siya. Dahil sa kanya, muntik nang mapahiya si na Argel sa mga business partner namin. Ano? Bakit? Well, to make the story short, dahil sa katangahan niya. Mabuti na lang nandun ako. Natulungan ko si na Tito. Mabuti naman. Tinulungan mo ang kapatid mo. Sorry. Hindi siya tinulungan ko, ma. Sina Argel. Dahil kung si Dayan lang, pababayaan ko siya mapahiya. Jerica! Bakit ka ba ganyan sa kapatid mo? Parang hindi ka concerned. Marami na kayong iniintindi sa kanya, ma. Ayoko na sumama pa. Dapat, mas maging concern ako sa sarili ko.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nasurpresa ako sa bigla mong pagdating, Sylvia. Kasi naman, mula nang maiwan sa inyo ng kaibigan kong si Donatong shares niya rito, si Jerica na ang nakasama namin ni Argel. Berel, Hmm. pasensya na sana. Alam mo naman na hindi ako gaano marunong sa negosyo. Kaya ipinaubaya ko na kay Jerica ang lahat. I understand. Matalino't masipag naman ang anak mo yun. Berel, siguro naman alam mo nang anak ko rin si Dayan. Oo. Nagpunta ako rito dahil sa nangyaring pagkawala ng ginawa niyang presentation for Argel. Ay, yun ba? Actually, nagtataka nga kaming lahat kung bakit nangyari yun. At tiniyak naman sa akin ni Argel na natapos nila ni Dayan ang report. Hindi kaya may pumasok sa opisina ni na Argel at Dayan? Ha? Berel, gusto ko sanang isuggest sa'yo na kung maaari, palagyan ng CCTV ang opisina nila para maiwasan na ang ganong pangyayari. Dito ko na lang sa parking lot hihintayin si Argel. Tiyak na matutuwa si Lolo dahil kasama kong uuwi si Argel. Dayan? Anak! Kayo? Gusto kitang makita. Kaya ako nagpunta rito. Miss na kita, anak. Kung ganun, bakit natiis niyo ako ng mahabang panahon? Ni hindi man lang kayo humingi ng tawad kay Papa. I'm sorry, anak. Naging mahigpit si Donato. Kaya hindi na ako nakipag-communicate sa iyo. Nakauwi na nga lang kami rito nung mamatay siya. Pero maniwala ka, anak. Hindi kita nakalimutan. Patay na rin pala ang kasama ninyo sa pagtataksil kay Papa. Anak, patawarin mo na ako. Pinagsisihan ko na pagkakamali ko. Sana magsimula tayong muli. Ikaw, ako, at ang ate Jerica mo. Ma! Jerica! At nag-aksaya pa talaga kayo ng panahon para puntahan ang paborito niyong anak? Jerica, pareho ko lang kayong mahal ni Dayan. Sinungaling kayo! Mula pa ng mga bata kami, si Dayan na lang ang lagi niyong inaalaala. Pati sina Papa at Lolo ganun din. Ako na lang lagi umuunawa. Lagi hintay kung kailan mapapansin. At sa palagay niyo, bakit ako sumama sa inyo nung magtaksil kayo kay Papa? Yun ay dahil sa pag-asang you will love me more. Pero bigo pa rin ako. Anak, hindi ka bigo. Dahil mahal kita. Tulad ng pagmamahal ko sa bunso mong kapatid. Tama na! Hindi na ako naniniwala sa inyo. Ito lang ang gusto kong tandaan nyo. Kapag pinatira nyo dito ang babaeng yon, ako nang aalis! Jerica! Mark my word, ma. Aalis ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mukhang malalim ang iniisip ng apo ko. Lolo, nakita ko po siya kanina. Doon sa office. Ang ate mo? O dati mo naman siya nakikita ron, di ba? Hindi po si ate. Si Mama ang nakita ko. Nagpunta siya doon. Si Sylvia? Ano, kumusta na siya? Itsurang mayaman po.
Mayaman naman kasi talaga ang sinamahan niya. Galit ka pa rin sa iyong ina hanggang ngayon. Masakit po ang ginawa niya, Lolo. Niloko niya si Papa. At iniwan kami. Hindi po ba kayo magagalit sa kanya? Apo, anak ko ang iyong ama. Kaya sumama rin ang loob ko kay Sylvia. Pero matagal nang tapos yun. At wala na rin ang aking anak. Ako naman, konting panahon na lang ang ilalagi ko dito sa mundo. Kaya ayoko na ng pabigat pa sa puso ko. Lolo Pilo. Kinalimutan ko na yun, Apo. Sana naman, matuto ka na rin magpatawad. Ang sipag ng girlfriend ko ah. Kanina pa uwian, Dayan. Tinapos ko lang i-print ang proposal na dadalhin mo sa kakausapin mong business partner. Para bukas, kukunin mo na lang. Thanks, babe ah. You're welcome. Teka, ano yung dala mo? Proposal din. Iuuwi ko. Ha? Bakit? Hello, hello? Okay. Ganun ba? Nakalis na sila? Okay. Di gawin mo na yung trabaho mo ngayon. Dalhin mo dito sa bahay. At dito ko na rin ibibigay yung premium mo. Okay. Sige. Pagbutihin mo, ha? Dapat malinis ang gagawin mo. Okay, bye. Siguradong magagalit na sa'yo sina Argel at Tito Vergel ngayon, Dayan. Aalisin ka na nila sa company. Mawawala ka na sa landas ko! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Bakit mo ginawa sa akin ito? Wala ka na ba talagang pagmamahal sa akin? Para kang hindi kapatid! Ang boyfriend ko inagaw mo! Nilayuan mo na nga ako, kinonsinti mo pa si inay sa masama niya ginagawa! Bakit ba naging magkapatid pa tayo? Tama ang kutob ko, Argel. Nawala ang proposal. Maging ang file nun na narito sa computer ko. Oo nga. Buti na lang pala, may iniuwi kang kopya. May magagamit pa rin ako. Pero, sino kaya ang sumasabotay sa akin? Hindi ikaw ang gustong pinsalain. Ako. Ha? Ano? Pero, wala ka namang kaaway dito, di ba? Marami kang kaibigan dito sa office eh. Pero, hindi malapit sa akin ang sarili kong kapatid. You mean, naghihinala kang si Jerica ang may kagagawa ng pagkawala ng mga ginagawa mo? Posible. Dahil may galit siya sa akin. Mahirap magbintang, Dayan. Close siya kay Dad. Kailangan natin ng ebidensya.
Nabigo ako! Nabigo! Nabigo! Nakagawa na ng paraan si Dayan. Kaya hindi siya nasira kay ni Tito Verhel. Visit! Visit talaga! Jerica! Jerica! Bakit ka nagwawala? Ano ba nangyari? Ang visit niyong anak! Natalo na naman niya ako! Bakit? Ano ba nangyari? Nag-away ba kayo? Pero hindi pa kami tapos. Sa susunod, hindi na ako matatalo dahil lalo siyang luluha sa gagawin ko! Oh, ano po yung dala niyo, Lolo? Smart dishwashing. Tapos na tayong kumain, kaya liligpitin ko na ang mga pinagkaanan natin. Ako na po. Magpahinga na lang kayo. Mabilis po ako makakapagligpit dahil madaling makatanggal ng dumi ang smart dishwashing. Pero hindi maganda ang pakiramdam mo. Nalulungkot lang po ako. Pero wala po akong sakit. Apo, iniisip mo bang si Jerica ang may kagagawan ng mga nangyari? Huwag naman po sana, Lolo. Dahil pag nagkataon, lalo lang po niyang dinagdagan ng sama ng loob ko sa kanya. Huwag mo sanang kalimutan, Apo. Kapatid mo pa rin si Jerica. Konsentidora siya, Lolo. Sumama siya kay Mama. Kahit nagtaksil siya kay Papa. Sumama siya doon dahil mayaman yung lalaking kinasama ni Mama. At mula noon, nilayuan na rin niya ako. Paano po ba hindi sasama ang loob ko sa kanya? Huwag sana kayong magalit, Dad. Hinala lang naman ang kay Dayan. Bakit naman ako magagalit? Kahit na sinong malagay sa sitwasyon niya, maghahanap din siya ng mapaghihinalaan. At dahil hindi magandang samahan nila magkapatid, kaya natural lang na maghinala siya kay Jerica. Thanks sa pangunawa, Daddy. Tama si Sylvie sa suggestion niya. Nagkausap po kayo ni Tita? Yes, iho. Nagpunta siya minsan sa office. Kinumusta ang lagay ni Diana. At may sinabi siya na sinunod ko. Daddy? Kaya ngayon, masasagot ng hinala ng girlfriend mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, thank you sa paghatid sa akin dito sa bahay, Archie. No problem. Sira ang kotse mo. At baka mas masama pang mangyari sa'yo kung hindi kita ihatid. Dahil nga hilong-hilo ka. Kaya inihatid na kita. Thank you ulit. You're so kind talaga. I have to go, Jerica. May pupuntahan pa ako. Thanks again. Jerica, bakit mo ko inalikan? Para hinalikan lang kita sa lips. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Bakit? Na-turn on ka pa, Arjun? Huwag kang yumakap sa akin. Baka dumating si Tita Sylvia kung ano pang isipin niya. Wala siya rito. Magagawa natin ang gusto nating gawin. Lalong dapat na ako umalis. Ano ba? Bakla ka ba? Ako na nga lumalapit sa'yo.
Walang makakaalam nito, Archel. Dapat may lakad kami ngayon ni Archel. Dahil 3rd anniversary namin ngayon. Pero, nasan siya? Bakit hindi siya dumating dito? Apo, mukhang hindi na darating ang hinihintay mo Nagtataka nga po ako, Lolo. Matagal na nakaplano ito eh. Baka naman may hindi maiiwasang nangyari. Ba't hindi mo siya tawagan? Ginawa ko na po kanina. Pero hindi po siya sumasagot. Lolo, kinakabahan po ako. Baka kung ano na po nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Walang masamang nangyari sa nobyo mo. Pareho kayong laging tumatawag sa Diyos. Kaya naniniwala ako na hindi siya pababayaan ng Diyos. Visit. Tinanggihan ako ni Archel. Ang lakas talaga ng self-control niya. Di bale. Marami naman ako nakuwang picture namin. Sa pamamagitan nito, magagawa ko ng plano ko. Hi! At dito, sasabog sa galit si Dayan. At siya mismo ang aalis sa company ni na Argel. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh my God. Hindi ako makapaniwala, anak. Pero totoo po ang sinabi ko, Dad. Inakit niya ako. Bakit niya ginawa yun? Hindi ba't may long-time boyfriend siya? Yes, Dad. Ba't... Siguro po, ginawa niya yun para saktan ng gusto si Dayan. At nang umalis na rin sa company. Oh, pinababa niyang sarili niya dahil sa ginawa niya. Daddy, sasabihin ko po ba ito kay Dayan? Ha? Nag-aalala po ako sa kanya ngayon eh. Bakit? Hindi ko siya napuntahan kahapon. 3rd anniversary pa naman ho namin. Pwede ba tayo mag-usap, Jerica? Ma, nagmamadali ako. Sandali lang. Okay, what about? Ang sabi ni Manang, kagabi narito si Argel. Anong ginawa niya rito? O ano naman ang masama kung magstay siya rito? Dalaga naman ako, binata siya. Anak, huwag mong kalilimutan. May nobyo ka na. At si Argel, boyfriend na kapatid mo. Kaya kung ano man ang iniisip mo, pakiusap, anak. Huwag mo nang ituloy. Hanggang ngayon ba talaga? Iniisip niyo pa rin ang kapakanan ng paborito niyong anak? Samantalang ako, laging panghuli lang sa inyo. Hindi totoo yan, anak. Pareho ko lang kayo mahal. Naiisip ko si Dayan dahil napalayo siya sa atin na matagal. At kung ikaw man ang napalayo,
ganito rin ang mararamdaman ko para sa'yo. Tigilan niyo na pagsisinungaling! Kahit ano pang sabihin niyo, Ma, hindi niyo ako mapipigil! Jerica! Gagawin ko ang gusto ko! Ano ba ang kailangan mo? Bakit dito pa tayo sa parking lot nag-usap? Dahil wala nang ganong tao rito sa oras na to. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo, umalis ka na sa company ito. Layuan mo na si Argel. Ano? Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Pinalalayo mo ako sa nobyo ko? Hindi mo na siya nobyo ngayon. Eto, tingnan mo ang nasa loob ng sobrang ito. Nandyan ang katibayan. Ano? Hindi. Si Argel. At ikaw, naghahaling ka. Sabi niya sa akin, na-realize niya, hindi kayo bagay. Ako yung gusto niya. Naaawa nga lang daw siya sa'yo. Kaya hindi ka pa niya ma-break. Kaya, ako nang nagbigay sa'yo ng mga picture na yan. Siguro naman ngayon, naniniwala ka na? At ikaw na, ang kusang lalayo sa kanya. Bakit mo ginawa sa akin ito? Wala ka na ba talagang pagmamahal sa akin? Para kang hindi kapatid! Ang boyfriend ko inagaw mo! Nilayuan mo na nga ako, kinonsinti mo pa si Mama sa masama niya ginawa! Bakit ba naging magkapatid pa tayo? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Bakit mo ginawa sa akin ito? Wala ka na ba talagang pagmamahal sa akin? Para kang hindi kapatid! Ang boyfriend ko inagaw mo! Nilayuan mo na nga ako, kinonsinti mo pa si inay sa masama niya ginagawa! Bakit ba naging magkapatid pa tayo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Apo, Lolo Pilo, bakit? Anong nangyari? Ba't ganyan na lang ang pag-iyak? dahil sa masakit ko pong nalaman, Ano yun?
Sina Ate Jerica Oh, at Argel. Silang dalawa na pala. hindi. Ay, sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Baka naman niloloko ka lang, Apo. Ate po mismo ang nagsabi. At pinatotohanan niya yun sa pamamagitan ng mga litratong ibinigay niya sa akin. Ay, Lolo, nakita ko. Magkayakap at nag-ahalikan sila. ay, ako. Apo, huminaho ka. Ha? Sana alamin mo muna ang panig ng nobyo mo bago ka lubusang maniwala kay Jerica. Akala ko pa naman, mahal niya talaga ako. Hindi pala. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka munang humatol. Kausapin mo muna si Argel. Argel, halika anak. May babalita ako sa'yo. What's that news, Daddy? Alam ko na kung sinong dahilan ng pagkawala ng PowerPoint presentation at proposal mo. Po, na-check nyo na ang CCTV camera na inilagay nyo ng lihim sa office namin ni Dayan? Yes, iho. At ngayon, alam ko na kung sinong may kagagawa ng lahat. Dahil umamin sa akin, ang isa nating tauhan na inutusan siya upang burahin ang lahat ng ginawa niyo ni Dayan. Kung ganon, may sumalbahe nga sa mga ginawa namin? Daddy, tama ba ang hinala ni Dayan? Tama, anak. Si Jerica ang may pakana ng lahat. Ano? Gusto niyang mawala sa company ang girlfriend mo. Oh my God! Malaki talaga ang galit niya kay Dayan. Kaya pala pati relasyon namin, gusto niyang wasakin. Ipaalam mo kagad ito kay Dayan at tatawagan ko naman si Sylvia. Mabuti naman. Nagpunta ka rin dito. I'm sorry, Dayan. 3 days akong hindi nakapunta sa'yo. May inasikaso kasi ako. Kaya hindi ako nakapasok sa office. Huwag ka na magpaliwanag. Alam ko na ang lahat. Dayan? Bakit mo nagawa sa akin yun, Argel? Minahal kita. Huh? Naging tapat ako sa'yo. Anong sinasabi mo? Huwag ka na magsinungaling pa. Alam ko na ang relasyon ninyo ni Ate Jerica. Ipinagtapat niya na sa akin ang lahat. Ano? Maunawaan ko naman kung wala ka ng pagtingin sa akin. Kung naging tapat ka lang at sinabi sa akin. Sana hindi naman sa kapatid ko. Pero sa ginawa mong panloloko sa akin, para mo na akong pinatay. No. No, Dayan, please. Believe me. Wala kaming relasyon ng kapatid mo. Ang totoo, siya ang traidor. Traidor niya tayo. At ito, paano pa ako maniniwala sa'yo? Gano'ng maliwanag ang nakita ko sa mga litratong ito! Ano itong mga litratong inihagis mo sa akin? Ha? Hindi. Ang nangyari sa bahay ni na Jerica, nakuna pala ng litrato. Sa makatwid, totoo nga! Totoo! Bakit mo naman ako niloko, Argel? Makinig ka muna sa akin, Dayan. Ipapaliwanag ko to. Alis ka na! Ayaw na kita makausap pa! At aalis na rin ako sa kumpanya ninyo! Oh, anong nangyari sa pagpunta mo kina Dayan, anak? At bakit ganyan ang itsura mo? Daddy, may masamang ginawa na naman si Jerica. Ha? Nakipag-break po sa akin si Dayan dahil sa paninira niya. Ano?
Bakit ba ganong kalaking galit ni Jerica sa kanyang bunsong kapatid? Dad, sobra na siya. Winasak niya kami. Galit na galit po ngayon sa akin si Dayan dahil sa kanya. Ipaalam ko kagad ito kay Sylvia. Teka, ano na naman bang ginawa niya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Jerica, mag-usap nga tayo. Mamaya na lang, Ma. Mukhang mainit ang ulo mo eh. Ayoko ng ganyan. Katatapos ko lang maligo, gumamit pa naman ako ng Shield bath soap. Kaya masarap yung pakiramdam ko. May mahalaga akong gustong itanong sa'yo. Ah, okay. Ano yun? Bakit mo sinira ang relasyon ni na Argel at Dayan? Bakit ka nag-imbento ng kasinungalingan para magalit kay Argel ang kapatid mo? Nagpunta siya rito? Nagsumbong sa inyo? Sina Berhel at Argel ang nagsabi sa akin. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Pati yung mga file ni na Argel, iniutos mong i-delete para lang masira si Dayan sa kanila. Wala ka na ba talagang awa at pagmamahal sa iyong kapatid? Ano bang sinasabi niyo? Hindi ko alam yon. Hindi ka na makapagkakaila. Nakita sa CCTV ang empleyadong inutusan mo at umami na siya. Ha? At ngayon, galit na galit sa iyo si Berhel. Alisin ka nila sa kumpanya at kakasuhan pa. Sa ginawa mo, anak, pati malinis sa pagkakaibigan ng pamilya natin at ni na Argel. Sinira mo. Kasalanan niyo kasi to. Mula nung mga bata pa kami ni Dayan, wala na kayong inisip, kundi siya. Lahat kayo! Ikaw, si Papa, si Lolo. Puro na lang si Dayan ang mahalaga sa inyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, pareho ko kayong mahal. Dahil pareho ko kayong anak. Sinungaling ka! Sumama ako sa inyo, kahit alam ko may kasalanan kayo malaki kay Papa. Kasi akala ko mamahalin niyo ako. Pero hindi rin pala. Sa halip na pahamak pa ako. Jerica, bakit ka nagsalita ng ganyan? Kahit minsan hindi kita ipinahamak. Pinagsamantalahan ako ng pangalawa niyong asawa. Oh, Diyos ko. At dahil tinakot niya kung papatayin tayo, kaya lumayo na ako ng tirahan sa inyo nung nasa Amerika pa tayo. Pero, anong inisip niyo? Nagrebelde ako? Hindi niyo lang nga inalamang dahilan ng pagbabago ko? Kaya pala nang mamatay si Donato dahil sa aneurysm. Hindi mo siya sinilip. Dahil I hate him! Kinasusuklaman ko siya! Anak, patawad. Hindi ko alam. Patawad. Bakit po kayo naparito? Tito Verhel. Mama. Para ituwid ang isang malaking pagkakamali, anak. Kung tungkol po sa amin ni Argel ang sadya ninyo, pinalaya ko na po siya. Wala na po kayong aalalahanin. Dayan, walang relasyon sina Argel at ang kapatid mo. Gawa-gawa lang yun ni Jerica para saktan ka at iwan mong aking anak. Bakit po ba pinagtatakpan niyo pa sila? Eh, Tanggap ko naman po na hindi na ako mahal ni Argel. hindi. Mahal na mahal ka ni Argel, iha. May mga picture po sila ni ate. Makinig ka sana sa amin, Dayan. Paliliwanag namin sa iyo ang lahat. At sana pagkatapos nito, mapatawad mo pa rin ang iyong kapatid.
Galit ka pa ba sa akin, Dayan? Archel, Di ba? Ipinagtapat na sa'yo lahat ni Daddy at ni Tita Sylvia? oo. And I'm sorry. Hinusgahan kita agad. Hindi ko na pinakinggan ang paliwanag mo. Mas naniwala pa ako sa kapatid ko. Nagalit sa akin. Salamat naman. At naliwanagan ka rin. Dahil sa mga ginawa ni Jerica. Pati na rin ang pakikialam niya sa mga file natin. Aalisin na siya ni Daddy sa kumpanya. Ganun ba? Mas mabuti na to. Kaysa kasuhan natin siya. Ayoko na siya makita, Archel. Ayoko na. Ang mama mo, napatawad mo na ba siya? Oo. Kung si Lolo Pilo nga, napatawad siya. Ako pa ba ang hindi? Si Mama, tumatawag. Sadali lang. Hello? Ma? Dayan! Magpunta ka ngayon din dito sa ospital na malapit sa inyo! Hospital? Bakit po? At saka, bakit po kayo umiiyak? Ano po bang nangyari? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ma, kumusta na po si ate? Ginagamot pa rin siya, anak. Ano pong nangyari, tita? Bakit uminom ng lason si Jerica? Marahil, hindi na niya makayandalin ang lahat ng naganap sa kanyang buhay. Kahit masama ang loob ko sa kanya, ayoko pa rin po siyang mamatay. Hindi natin alam. May mabigat na pinagdaraanan ng iyong kapatid, anak. Kaya siya nagtangkang magpakamatay. Dayan, Tita Sylvia, may doktor na kumakaway sa atin, oh. Ano na ang pakiramdam mo, Ate Jerica? Ikaw? Bakit narito ka? Kapatid kita. Kaya dinadalaw kita. Dayan, Kahit nasaktan mo ko, mahal pa rin kita. yan. Marami kaming handang ipadama ang pagmamahal namin sa'yo. Buksan mo lang sana puso mo. Ako, kapatid ko. I am sorry. I'm sorry. Ang ganda pala ng kwarto mo, ate. At gusto ko sana, ito na rin yung maging kwarto mo. Okay lang sa'yo na makasama ako dito. Oo naman. Gusto ko bago pa kayo ikasal ni Argel, pawiin natin ang mga panahong hindi tayo magkasama. Oh, Ate Jerica. Salamat. Maligaya ako, mga anak. Dahil magkasundo na kayo. Ngayon, makapagsisimula na tayo ng isang bagong buhay. Kasama ang inyong Lolo Pilo. Opo, Mama. At salamat sa Diyos.
Dahil ipinakita niya sa ating may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.